guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mga nare-realize ko ngayong nagtrabaho na ako sa abroad. So, sanay pa din ako na mag-vlog gamit tong luma ko na cellphone. Mas malinaw pa nga to compare doon sa iPhone. Hindi ko lang alam, baka hindi ko pa na-explore yun kasi nga konting oras lang yung nagawa ko kagabi. So, mga nare-realize ko ngayong nagtrabaho na ako sa abroad. Una is kailangan dito, yung damdamin mo is hindi ka affected, yung hindi ka yung pusong mamon, ayan. So, dito kailangan matatag ka, malakas ka, palaban ka, kasi kapag nagpakita ka ng kahinaan is doon talagang maaabuso ka ng amo mo. So, dito kailangan i-ano mo yung sarili mo na hindi ka pwedeng, alam mo yon yung kahit anong gusto nila isusundin mo. So, merong ngang isang nag-post na babae, 4 months na siya and 3 yung alaga niya, isang 1-year-old, 3-year-old, and 5-year-old. And then, yung amo is stay in. Yung babae, yung lalaki yan lang yung nagtatrabaho. So, pag nagpapatoothbrush pa sa bata, ang tagal pa, inaabot ng 30 minutes. So, asikasuhin niya na yan. So, nagre-reklamo yung among lalaki, bakit hindi pa nagawa yung ganto, hindi pa nalinis yung ganyan. So, ngayon, nasagot niya na talaga yung amo niya. Sabi niya, hindi na nga ako nakakapag-agahan. Alas 3 na ng hapon, hindi pa ako nakakapag-agahan. Ang dami kong ginagawa. Unahin ko pa yung bata. So, hindi ko naman kaya yan lahat na gawin. Sabi niya ganon. So, habang umiiyak siya. So, parang nag-away yung mag-asawa. Parang nag-away sila kasi nga siguro inaano ng babae, bakit ka nagrereklamo, hindi naman ikaw yung nandito sa bahay. So simula noon na nag-speak out siya, sabi niya kasi kung ayaw niyo na sa akin, pwede niyo akong ibalik sa Pilipinas, sabi niya ganun. So yung babae ngayon na stay in is nagagawa na ng ibang gawain, hindi katulad dati na hilata lang, asa lang lahat. Ganun kasi sila dito, hindi sila marunong. Ayan. And then yung lalaki is hindi na nagrereklamo, nagbago na sila. So, kailangan dito guys, matatag ka. Dito, iniisip nila na nag-e-enjoy ka sa ibang bansa, iniisip ng mga nasa Pilipinas, nag-e-enjoy ka, especially kahapon. Siyempre, deserve ko naman na i-flex yung bago kong cellphone. So, parang sinasabi ng iba, sana all, iniisip ng iba, hayahay. Ang daming nag-PM sa akin na akala hayahay ako dito, ganyan-ganyan. So, hindi lang talaga nila alam. So, dito is kahit gustong-gusto mong umuwi, hindi mo pwedeng gawin. Dito kailangan tapusin mo muna yung kontrata mo. Pwede ka makisuyo sa amo mo na kung pwede uuwi ka, pero choice ng amo mo kung papayagan ka or hindi. And especially marami kang pwedeng i-consider. Habang nagtatrabaho ka is kailangan mo pang padalhan si ganito, kailangan mo padalhan si ganyan, and then wala kang perang pang uwi. So hindi ka naman pwedeng umuwi na empty-handed, diba? So, kailangan may dala kang chocolate, pasalubong, pera, pagkain. So, hindi pwedeng uuwi ka ng nanganga. So, ano pa yung realization ko nung nandito ako sa abroad? Na kahit gusto ko pang matulog is hindi ko magawa. Kahit gusto ko magpahinga, hindi ko magawa. Napakaswerte ng nasa Pilipinas, especially yung may mga pamilya sa abroad, especially yung mama ko. Napakaswerte niya. Birthday niya nung nakaraan, tumawag ako 9:30 na ng gabi, nagbibideo okay pa sila, samantalang ako dito hindi pa tapos sa trabaho ko. So, yan, napakaswerte nila, diba? Tayo, naghihirap tayo dito, tapos yung ibang pamilya is napakahayahay lang. Ngayon, nagpadala ako, inuunti-unti ko yung padala ng pera para sa bahay. So, nagpadala ako ngayon ng 40,000. Hindi niya alam, basta hinulog ko lang sa ATM niya. And meron ako doong nakapondo na 30,000 na. So, 70, may natira pa dito na na 10 Hong Kong dollars, so 70,000. So, sunod ko naman to ipapadala kasi may limit siya, everyday 5,000 and parang monthly. Kaya may limit yung ipapadala ko, kaya parang hindi ko mapapadala lahat. Antayin ko pa mag-April bago ko mapadala yung iba siguro. Unti-untiin ko lang kasi limit siya. Ayan, realization ko is dito, hindi ka pwedeng yung ugali mo sa Pilipinas, kung gaano ka katama doon, hindi mo pwedeng gawin dito. Realization ko sa abroad is napakahirap talaga. Mahirap siya, pero as long as nakahawakan mo yung sahod mo, masaya ka, lalo pag napapadala mo. Hindi lang pera yung pinapadala natin sa Pilipinas, pati yung
yung puso natin, sakripisyo natin, pagmamahal natin, kasama dyan sa pera na hindi nila pinapahalagahan minsan. Realization ko sa abroad, na kung hindi ka masinop dito, na hindi ka makuripot, wala kang mapapala. Kapatid ko, mag-e-end contract na ngayong October, wala akong nakita. Wala. Wala siyang pundar, na natibag niya lang yung bahay niya, meron na siyang hollow blocks na bahay, pinasira niya lang, and wala, hindi niya nasimulan. And then, nagpapadala siya sa anak niya, tsaka sa mama ko, 10,000 yun. The rest doon, wala na ako nakita. Wala siyang nabili para sa sarili niya, kahit damit, hindi siya nakakabili. Kasi doon sa Kuwait, puro uniform lang naman sila, sapatos, hindi siya nakabili. Hinihingi niya pa yung sapatos na sinusuot ko ngayon na bago. Ano pa ba? Wala siyang nasimulan, wala siyang nabili, kasi hindi naman nangihingi yung mama ko ng sobra na pundar ganyan. Walang napundar yung kapatid ko. Hindi ko alam kung saan napunta yung pera. Hindi naman ako nangihingi sa kanya, hindi ako nangutang. Meron pala siyang binigay sa akin, 15,000 pang ambag dun sa bahay na pinapagawa ko ngayon. Yun pala, nabigay niya yun. The rest wala na. So, naawa ako. Hindi ko alam kung anong gagawin. And sabi niya, gusto niya daw bumili ng iPhone 13 Pro Max. Sabi niya. Pero, hingi daw siya sa akin ng ambag. Siguro, pagka nakaluwag-luwag na ako, ibabalik ko sa kanya yung 15,000 na binigay niya. Para naman kahit papano, meron siyang para sa sarili niya. Kasi naawa ako, hindi ko alam. Basta pag nagpapadala yan siya, halimbawa 20,000 pinapadala niya, sa akin niya hinuhulog yan, and sa bangko ko, and then ipapasa ko ngayon sa kanya sa GCash yung 10,000 and 10,000 sa mama ko. Hindi ko na alam kung saan yung 10,000 niya napupunta. Kaya hindi ko naman hinahanapan, kasi wala naman akong karapatan, pero naawa ako, wala siyang Kaya dito guys, kailangan kuripot ka para may maipundar ka. Kailangan dito, ako kuripot ako. Aminado ako doon. Kahapon lang, nagdadalawang isip ako kung bibilhin ko yung cellphone na yun. Yung 14 Pro Max kasi is sold out na talaga. Tinatanong ko, bakit na sold out? Ganun pa talaga ako. Kasi, yun kasi yung maganda Maganda siya. Maganda yung kulay, maganda yung lahat, maganda sa kanya. And nung bago ako, plano talagang simulat sa pool talaga. Yun talaga yung yung dream phone ko. Kaso kahapon nung nandun na ako, sabi ko, wala na akong choice, bibili na lang ako ng 15. And sabi ko, hindi naman ako magpapalit na ng cellphone. Ayun na talaga. And sisipagan ko na lang sa pag-YouTube para mabawi ko yung pinambili doon. And siguro, magtitipid na din ako. Pero kahapon nag-shopping pa ako. Nag-shopping pa ako ng Zara na pantalon and skirt, and H&M na damit pampasalubong, and sapatos sa pamangkin ko. 'Di ba? Napaka-selfless ko sa kanila lahat. And bumili ako ng kape kahapon and toothpaste para sa kanila din, pang package. So halos sa kanila lahat. Sana lang matapos na tong responsibilidad ko sa kanila para sarili ko naman na pagkatapos. Sabi nga ng mga lahat na nag-comment sa post ko, deserve ko daw talaga. Deserve ko daw yung binili ko. Deserve ko lahat. So, natutuwa naman ako. So, tinanong nga nung isa kung magkano, and na-shock sila na yun nga, nasa 70,000 sa pera ng Pinas. Samantalang dati, siguro pag nasa Pinas ako, kahit maglupasay ako doon, kahit ilang buwan, ilang taon, hindi ko maipon yung 70,000 kasi nga, sakto lang yung pagkain ko doon, yung sahod ko, and yung hindi nga ako dati nakakaipon ng box na napkin. Dito kahit papano nakakaipon ako. Kaya maganda din mag-abroad kasi kahit lalo sa Hong Kong, kasi nga mabibili mo yung gusto mo, makakalabas ka, lang talaga, pray ka lang na sana mabait yung amo mo para kahit papano hindi ka toxic, hindi ka mentally and physically drained, ganun. So, kahit papano naman mabait yung amo ko. And ngayon, linggo, buong araw silang wala. Kanina, gumising sila kasi kahapon day off ko. So, ngayon, pagising nila, alam ko na pupunta sila ng temple ngayong araw kasi nga, kagabi maaga sila umuwi and alas 10 pinatay na nila yung ilaw para matulog.
So, alam ko na may lakad sila kinabukasan kasi pag hindi, pinapalaro pa nila yung bata para bukas tanghali na magising. So, pagkatapos nun, maaga ako nagising, naglinis ako, and then lumabas sila alas 9:30. Sabi sa akin, magluto ako ng scramble egg, and pinapamadali na talaga, nagmamadali na sila. Yung amo kong babae, hindi na nga umupo kumain ng itlog. And yung bata, habang sinusuotan ko ng sapatos, sinusubuan. So, ganun sila. Tapos, ngayon, alas 5 na, hindi pa sila umuwi. So, mag-isa lang ako. Ayan, naggaganto-ganto lang ako dito. So, swerte ko na sa amo ko kahit papano. And, naano ko na yung ugali nila ngayon. And, siguro na na din nila yung ugali ko. And, siguro na-adjust na talaga kami. So, yung realization ko sa abroad, hindi to pang habang buhay. Kaya, hanggat nandyan, magpundar, hanggat kaya. Kasi, anytime hindi mo malaman, baka maaksidente, hindi naman natin hinihingi yun, pero hindi pang habang buhay to. Kaya kailangan, kung may SSS kayo, hulugan nyo na. Pag-ibig nyo, hulugan nyo. Ayan, yung SSS ko, inuunti-unti ko siyang hulugan kasi at the end of the day, pag matanda na ako, kahit papano may pension ako makukuha. And dati pa naman sa trabaho ko, meron na akong SSS, nasa 100,000 na yung hulog nun. Continue ko na lang para magkaroon ako ng pension sa huli. And then, wag puro lahat ipadala sa pamilya. Guilty ako dyan. Ayan. Pero, last na tong bahay. And pagkatapos nun, para na sa sarili ko. And, by fate, gusto ko mag-Europe, gusto ko makapuntang Switzerland. So, sana matupad. Hindi man ngayon, pero tatrabahuin ko yan. Ayan. So, ayun lang guys. Ingat kayo and I love you all. Bye-bye.